Magandang araw mga bossing. Unit ni Sir John, hindi na natin sasabihin kung anong apelido. Ito na-try ko na to. Ito dapat, itong unit na to ibibigay ko doon sa kamit up ko sa Robinsons, Pampanga. Yan, naka-set up na. Kaya lang hindi natuloy, may biglang lakad si Sir. Tapos sabi niya shipping na lang, baka busy pa. Bigay muna natin kay Sir John. Yan, marami pa naman unit na ganito mga bossing. Hanap na lang natin si Sir kung sakaling kukuha siya na nag-down na siya, nagbigay siya ng reservation fee or shipping fee. Hanap ko siya ng magandang tumama. Ito, nasubukan ko na okay tumama sa Astro. Yan. Kay Sir John, ayaw niyang pabanggit yung full name niya, buong pangalan. Yan, Sir John na lang po ang babanggitin natin. Bago natin lagyan ng scope, pakita muna natin yung groupings. SPMC Big Boy Tank regulated, frame type nasa 4 inches po ata o 5 inches yung receiver, hindi pa nasukatan. Hammer type 25 max pressure Big Boy Tank, 21 inches long barrel, hindi siya kabigatan, magahan lang, mahogany wood stock. Tube tank, hindi siya battle. Tube tank po na T6 25 max pressure. Ayan. Bago tayo bumaril, pakita ko muna yung target. May mga tama na doon mga bossing. Bago natin lagyan ng scope, pakita ko target mga loads na gano'n. Ito mga bossing. May mga tama 1, 2, 3, 4, 5. Try natin dito sa taas mga loads. Nakakulong na yung tubig dito, tatagalan ng 5 months dahil tuyo na doon sa kabila. At walang labasan yung tubig, kung hindi dyan lang matagal bago mawala. Pag ano kasi yung sakto yung harapan namin, pag ano yung lupa tinambakan na yan, gumaganon talaga, bumababa, sabi sa amin nung matanda doon. Astro yan, kaya laging pa dito, kahit anong tambak daw dito dati, bumababa yung lupa dito. Astro mga bossing, napagod ako. Sinetap ko kasi yung DC Magnum 2 doon sa likod. Ayun, sa ano tumama mga bossing, ang sipat niya 6 o'clock. Hindi doon sa tinuro ko na malinis, bumaba, gumit na doon sa mga limang groupings, medyo gumit na yung tama niya mga bossing. Pakita natin. Yun, hindi nagbago. 2 3 4 5 shots. Regulated ang unit. Yan. Pag regulated, sinasala nyo yung hangin. Kung anong output ng regulator, kunyari output 1.5, kahit ang laman ng tangke, yan, pakita ko muna, sige mga bossing. Ito. Tapos natin, Sir John. Ito, pag pinasok ko yung hindi intro, ayan, tinanggal natin, siya zero pa natin pala. Sige, puputok na lang natin ulit bago natin lagyan ng scope. Regulated, kung anong input, kunyari input ng unit 2.5, ang output ng regulator mo 1.5, puro 1.5 po ang labas ng hangin. Yeah, consistent po yung labas ng hangin. Kahit naka 2.5 PSI yan, ang output mo
ay 1.5. Ang labas dito sa plenum receiver puro 1.5 po mga bossing. Kung 1.8 puro 1.8. Ngayon kung puputok ka, nauubos yan, nababawasan. Kunyari ito nasa 1.7 output, nasa 2,000 pa ang laman. Pag ito naging 1.7 na, tapos nakuha niya yung output nito, yung grid ng gauge. Pag bumaba na sa 1.7, bababa na din yun mga bossing. Kasi bumababa na yung laman ng hangin, sasama na to. Kasi yung output niya 1.7 lang. Pag bumaba do sa 1.7, sasabay na po yan mga bossing. Parang hindi na siya regulated doon pag bumaba sa 1.7. Magagamit lang to 1.7. 1.7 pataas dapat yung laman ng yung input mo mga bossing. Yan, kunyari 2.5. Kahit 2.5 yan, puro 1.7 ang labas ng hangin papunta dito sa plenum. Pag unreg naman, yan, may mga video ako dyan sa mga meron akong explanation dyan, mga unreg tsaka regulated tsaka yung CO2 PCP. Sa YouTube meron po ako, pero yung sa Facebook wala na kasi nabura yung isa kong Facebook, marami akong vlog doon eh. Mga tinuturo, unreg, unregulated, pagkakaiba ng PCP sa CO2. Yan, unreg, kung anong input, yun din ang output. Yung unregulated na frame type CO2 rifle ay PCP rifle na tube tank na 24 inches long barrel. Yan, dalawang klase lang po yung available natin na PCP, unreg, tsaka tong big boy tank na regulated. Kung ano yung input, yun ang laging labas. Ang input mo 2.5, puro 2.5, pag bababa, sasabay na po yun mga bossing. Hindi kagain to hanggat hindi mo nakuha yung output mo, puro ganun din po ang labas ng hangin. Yan, 6 o'clock siya, nakabaliktad pala yung binaliktad natin kasi tumatama yung scope. Ang sipat ko 6 o'clock po sa open side. Pag 6 o'clock kailangan mong takpan yung target mo. Pag 12 o'clock sa taas, kailangan kita yung target mo. Ito yung open sight, front sight, yung nakaganon. Ito yung target mo, kailangan kita. Pag 6 o'clock, tago kasi ang tama dito. Itago mo dun sa front sight na nakaganon. 6 o'clock, paturo daw paano paggamit mga bossing. Kunin ko yung hand pump kasi baguhan si sir. Yung hand pump ko na lang na gamit, huwag na natin buksan yung bago. Hand pump, wala yung female quick fill. Wala pala, tinanggal ko, nilagay ko sa electric pump. Meron siyang female, ito yung male. Yung male, yung pares niya female, ipupus mo pababa. Pag pinus mo sa pababa mga bossing, pasok mo sa male quick fill. Yan, kailangan pag pinasok mo, ipus mo ulit yung pinus mo pababa, balik mo para mag-lock po yung dalawa. At hindi matanggal habang binobombaan mo. Bago mo bombahin mga bossing, isara mo muna tong bleeder nya. Yan, kailangan nakasara yan. Tapos pagkabit ng gauge, saktong ikot lang, kahit sa kamay lang, okay na. Pag sobrang ikpit yan, sasara yung butas at hindi magre-read yung gauge ng pump. Dito saktong ikpit din po mga bossing. Yan. Pagtapos ka na magbomba, dito 2.5, doon 2.3, magbase ka doon sa unit, or pwede din dito mga bossing kasi minsan hindi yakma, 2.5 na dito, 2.3 pa rin doon kasi yung laman ng hose minsan 200. Yan, nare-read din yan, yung labas na to nare-read din yan, kaya yung pumasok sa unit 2.3, pero yung read ng gauge PCP hand pump 2.5. Pwede kang tumingin dun sa PCP. Yan.
Tapos pag 2.5 na, release mo na tong bleeder mga bossing. Pag hindi mo ni-release, inugot mo, sigurado lalabas yung moisture trap na nakalagay dito. Meron po siyang maaba pag bago yung hand pump na moisture trap. Pag lumabas yun, hinila mo, papasok doon sa male quick fill, babara po yung unit, hindi magsasara yung barbula ng male quick fill, sisingaw, lalabas lahat ng binomba mong hangin papunta sa unit. Sayang ang pagod. Kaya kailangan i-release mo muna yung hangin dito bago mo tanggalin tong hose connector dito sa unit. Yan. Pag hindi ginagamit, at least meron siyang 1.5 PSI. Huwag mong i-drain. Pag drain mo, mahihirapan kang magbomba. Lalo na wala kang scuba o electric pump. Kasi pag bomba, pakonti-konti yung pumapasok dito sa tangke, hindi niya nasasara yung firing pin o yung barbula ng unit, lumalabas lang dito. Ayan. Pag nakaganon, pag nakaswing, dito siya lalabas sa swing. Pag nakaganyan, lalabas sa barrel. Kakabomba-bomb. Bumobomba ka, hindi tumataas ang gauge, lumalabas lang. Hindi nasasara dahil konting volume ng hangin na pumapasok. Or kahit kinasa mo, kasi pag hindi mo kinasayan mga bossing, nakapush yung firing pin. Pag nakapush yan, nakabukas yung barbula. Hindi nakalapat doon sa bakal na kailangan nakalapat doon sa bakal para magsara siya. Pag nakapush yan, yung dito magpupush din. Yan. Sisiwag siya, doon po yung papasok yung pag pinalo yan, no, magpupush, magbubukas yung barbula, doon po lalabas yung hangin, papasok at ilalabas niya dito. Ang magandang gawin pag hindi umaangat yung gauge, mga bossing, tanggalin mo sa wood stock or kinasa mo na hindi pa rin mapasukan ng hangin, tanggalin mo sa wood stock habang may bumobomba, may hihila po dito sa pin niya. Ilayin mo, paatak sa'yo. Pag alam mong umangat na at gumalaw na yung gauge, pwede na, sarado na yung barbula, pwede mo nang bombahin ng tuloy-tuloy mga bossing. Yan, lagyan na lang natin ng scope, zero natin, padala natin bukas Sir Jan. Yan. Sige po mga bossing. Aspi pala, aspi. Ayan, pala may itim dito mga bossing, yan o. Ito na lang para tandaan, meron siyang aspi na kulay black dito. Huwag na natin tanggalin kasi lalagyan natin ng scope. Puputok natin ulit. Nagulat ako, nakakasa pala. Sige po mga bossing, maraming salamat po.